Peace that the world cannot give. Why I choose this one? Grabe na kayo katuksik ang ato ang kalibutan karon, di ba? Oh, gikan sa nagpatindog og 2 ka oras dito Cebu, kay gitawag lang siya, sir. O ang uban sa inyo, nabasahan ako yung mga comments. Nag-apil-apil na po mo dito. Daghan ang problema kaya tubang, nang-apil pag mas problema sa uban. Ako, isa lang akong prinsipyo na I have enough problem of my own. I don't need to, to complicate or to add to it. So, gikan nato nga isyo, hangtod sa pagtanggal sa 75 ka pulis ni Inday Sara, ni BP Sara. One of them called me. No, naghilak siya. Pastor, ampuwi, taon ko, o akong pamilya. Close in siya, bodyguard. I will not. He is a captain in the PNP. He is my close friend. Player pa nato siya tunguna sa River of God pa. Ingon siya, Pastor, we don't know what lies ahead. Na-assign sila karon sa NCRPO. Bawal muli. Grabe. Tanggal sila tanan. Opisyal niya, kapitan. And then so many things. Unya, kada adlaw pag yun, ginapadalhan pag yun ko, kanang mga updates ni Pastor Amir Charpati. Katubitong speaker na to nga taga Jerusalem, na dating Vice Governor sa Jericho City. Katong Who is Jesus na conference sa SMX. Kada adlaw na, ginapadalhan ko. Wala na sa news, pero nana sa iya. Ginapadala sa kuha. Gipatay na si nani, gibumbahan na. With all the videos I have in my Telegram. So updated ko, I can pray. Pero grabe yun ba, puro na lang kadaot. Muabri ka sa TV, wala kay laing makitan. Anak, girape sa papa. Girape sa iyang amahan. Grabe, incest. No, kanabang kaugalingong anak, kaugalingong pagumangkon, kabanay sa pamilya, panamastamasan. All of these negative things, toxic na yun kayo. That is why this morning, I want to detoxify some of these things. Hopefully, na makatabang sa duwa ang atong message karon. Peace that the world cannot give. Ang text sana, ingon diya, no, John 14, sige na, standby lang. Ayaw lang tanggala. I am leaving you with a gift. Say it with me, gift. What was the gift? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Let's bow down our heads and pray. Father, in the name of Jesus, we come to you today, and we believe that this morning we are going to use this gift. We are going to receive this gift. We are going to activate this gift. The peace of mind and peace of heart. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Looking unto this scripture, pag tanaw ni mo haning scripture, if you are going to dissect it, sinabi ni Jesus, this is when Jesus was about to go to heaven. Ang sinabi niya dito, I am leaving you with a gift. Muhawa ko, pero binlanta mo o regalo. Mura bitaw ka na nga itong mga ginikanan nga mo abroad, no? Atong mga ginikanan nga mo bakasyon or na ay works abroad. Muanal sila, nak, mulakaw na ko, pero binlanta ka kwarta. Nak, mulakaw na ko, binlanti ka akong souvenir. Wala pa ko kabalo kano sa ko makabalik. I will be working abroad, pero kanina ka, kaning rilo nga akong ihatag sa imuha, kabilin pa ni sa imong lola, nga gihatag sa kuha, ako ning ihatag sa imuha. Every time suoto nimo ning rilo, mahinumduman nimo, nga gihigugma ka sa imong mama. Wow. Every time na suoto nimo ning kwintas,
mao ni magpahinumdom sa imuha nga naay amahan nga nagmahal sa imo. It's a gift. When we look at it as a gift, ang regalo, una, libre. Amen ba? Ikaduha, pag regalo na, dapat gamiton. Amen. Kaya ito, brother, kita ra bang mga Pilipino, sanay kayo ta sa pag-preserve ang mga regalo. No, ang uban sa tuwa, naminyo mga 28 years ago, pero ang atong mga plato, kutsara nga giregalo sa atong kasal, napagyapon sa atong kabinet. Ay na ginapte. Wala naman tayong mga plato. Man, nangabuak naman yung itong mga plato. Magpalit lang tagbago. Ay lang nahilapte. Kay regalo pa na sa kasal. Regalo pa na sa among kasal sa imong papa. Kunya ang papa, dugay lang namatay. Ingon na ta magpahalaga og regalo. Pero kabalo ba ka? Kanabitaong na magregalo nimo? O ako, permanente na ako ni may experience. Kanabitaong na magregalo nimo? Imo ginang suoton. Imo ginang gamiton. Kay makita na sa naghatag, ganahan siya muhatag pag-usab. Nagani uban muhatag sa kuha? Wala kit siguro. Naisultihan niya ang isa pa. Pero wala siya kabalo nga, nadunggan ako. Ayun siya, wala kit siguro ganahay si pastor sa barong nga kung gihatag ba. Wala mong ganyan gisuotoy. Igsuon. Sa sunod na muhatag ka, pangutana unsay akong size. Di siguro po mo ganahan nga magbarong ko nga diri ra kutob. Ha? Bagits-bagits dirana. Oh, pero nature na. Pagtagaan kag regalo, pag imong gamiton, mahibawaan sa naghatag nga imong gigamit, ganahan siya. Amen ba? Si Jesus, na regalo nga gihatag. Ang regalo nga gihatag, kalinaw sa panghuna-huna, peace of mind. O kalinaw sa kasing-kasing. Pangutana, ato ba nang gigamit? Di man niya, principle. Ang naghatag sa regalo, malipay pagayo, paggamiton ang regalo niya o iyang gihatag nga regalo. Paggamiton ni mo ning peace of mind and peace of the heart in the midst of chaos world, in the midst of this kanabang toxic world, malipay si Jesus. Malipay ang Ginoo. Kaysa matarantar, unsa naman ay nagapangitabo, uy, napagi nag-PM sa kuha, Pastor, kumusta mo diha? Kamusta kayo dyan? From Saskatoon, Canada. Pastor, totoo ba yung sinasabi nila? Red alert daw kayo dyan. No, marami na daw SWAT sa siyudad ng Davao. Unsay SWAT? Ingon ako, wala man kagahapon pag-abot na ako gigang Manila. Wala man ko'y nakita ng mga nakakalat na mga sundalo. O, may bawal lang ako na nga red alert kung si Major ma-absent. O, pag absent dag Domingo na, agi na yung red alert. Pero hangtod na siya, naman siya karon tayo. So, red alert. Grabe na kayo ang imo ang mga Facebook, ang social media nimo. Muna, akong advice, karon si Manaha, minus-minusi mong social life, social media life. Minus-minusi. No? From the Facebook, let's put more time to the Holy Book. Amen ba? Ang uban mo kada minuto na i-post. Kada oras na i-comment. Maartista, mapolitiko, no? Mga issues na dito permanente, naka-heart. Nga mo gawas mo ng pangalan. So may bawan ako ba ko, pagkatibay, membro na mo niya. Ayaw na pag-apil-apil sa ila? Ha? Ang atong apilan, ang ginapahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Unsa gisugo sa Ginoo? Matthew 28:18-20, go and make disciples. Mo na itong trabaho.
Usahay din na ito, mauman na itong trabaho, tungod sa mga ginatanaw na ito social media. Ang uban, nabdan na lang hapon. Ang labhunon, nagyampungat pa. Ang hugason, gilangaw na. Nga naman, tuwa sa Facebook. Dugay lagi ko, ko na yung makatabang sa ako, duula ko after the service. Dugay na ko gusto mag-deactivate sa akong Facebook. Ang problema na ko, kay wala na ko kabaloon sa password. Mo nang dili na ko ma-deactivate. Grabe na kayo ka puno sa hugaw. Puno ka sa negatibo. Mo na nagapalibot sa ato kadadlaw. Mo nang makalimut na nga naay girigalo ang Ginoo. Peace of mind and peace of heart. Why? Because the mind is the battleground. Ang atong pangunahon na diya ang battleground. Unsa atong makita, connected na sa ato ang mind. Na-nerve. Playing like a doctor na pagkuhan eh. Sa ilo ako ha. Correct lang ko niya, Dok. Na akong naibawan, nga na-nerve, nga nag-connect, gikan sa imong mata, paingon sa imuhang brain. What you see, it is what you start to accommodate. And what you accommodate, you will start to believe. That is why these two domain of learnings, the two domains of learning, which is the mind and the heart, maoy gi taga-ag regalo sa Ginoo. Priority kumbaga. Kabalo man gid siya. Tanan diri magsamo, tanan diri magkuan, tanan diri magsugod. Ug magsugod kani diri, maggubot yun ang imong kinabuhi. Masugod na gani dinhi. Nga nanay mo hunghong sa imo, imong bana ba? Dili na watanaw sa iyang cellphone. Naalagi na ilain lagi. Mura nagsirigor. Mura nagsi David. O, di ba? Ang mga fans sa Batang Quiapo, nangatawa na yun. Dili lagi na, naalagi na. Di ba? Malay mo, dili lang siya magpatanaw sa iyang cellphone kay nag-loan din siya para iligalo siyang asawa kay birthday. Magsugod bitaw diri tanan. Even the fears that we have, 60% of it are not real. The fear of the unknown. Diri na tanan magsugod. Unya, pag makakita na kag-ebidensya, munaog na rin na si mga kasing-kasing, muna na rin na imong tuhuan. Dili man. Ingon sila, muhayo ang Ginoo. Wala man lagi nahayo akong anak. Wala man lagi. Dili na tanan magsugod sa pangunahuna. Now, let's go over with this. Sinabi niya, and the peace I give is a gift that the world cannot give. And this gift is for every one of us here today. Kani nga regalo, dili lang ni sa pipila, kundi para ni sa tanan. Ingay mo katapad, kana nga regalo para na sa imo. Oo. Ayaw pag-adto sa kalibutan para mangita ka o si tawag na kalinaw. Bisan pag mag-put up na sila NGO nga ang title kalinaw, sulti antika sa sulod dias kalinaw, nagapoy kagubot. Bisan pag magbutang ka o foundation nga ang title kalinaw. Because in this world, there is no peace. I would like to tell you this. We are in these last days. And you cannot find peace outside of God. It's getting worse. Davao City situation is getting worse. The Philippine situation against China, it's getting worse. But in the kingdom of God, it's getting better and better and better. Amen ba? Palakpakan na ito ang Ginoo. Muna ingon ang Ginoo, gamitan na kanang gasa nga akong gihatag sa inyo ha, para di ka mataranta, para di ka mapraning. Gamitan na, kay kung imo nang gamiton, kanang nga peace, it's not in the absence of war. This peace that this world cannot give is the kind of peace that overcometh war, overcometh, chaos.
Bisag na ikagubot diha, makatulog yapon ka. Bisag daghan na silingan ninyong ikawatan, makatulog yapon ka. Nganuman, because you activated in the peace of God. Lord, ikaw na bahala. No, isa ka simana. Lord, isa ka simana, may mawala, Ginoo. Ikaw na bahala. Mag-assign kag mga anghel sa among balay. Wala man may kapalit og CCTV, Lord. Pero mas kuyaw ang CCTV ni mo kay anghel yung magbantay sa mong balay. Amen ba? Di lang ni mo ma-review, pero sigurado kang safe yung mong balay. Because God will assign angels to guard your own house. And ingon niya din niyo, so don't be troubled. Are you troubled today? Are you afraid today? Don't be troubled. Ingon din ni, God has a promise to give you peace of mind. In fact, one of God's names is Jehovah Shalom, which means, I am the God of peace. Siya man ang Diyos sa kalinaw. Dili kalinaw din sa kalibutan, kundi kalinaw sa iyang gingharian. And you belong to the kingdom of God. You are a child of God. Therefore, in the kingdom of God, there's always peace. Adunay kalinaw. Pag muduol ka sa Ginoo, bisag unsa kadaghan imong problema, pag muduol ka sa Ginoo, bigla ka lang magkaroon og kalinaw. Amen ba? Sa tanan naka-experience ana, say amen. Yun. Finding peace is one of our deepest needs. God has promised peace of mind. So if you don't have it, you should ask why. Kung wala kay kalinaw karon, no, sa imong sitwasyon, pangayo kana man kong regalo ang prinsipyo na ang dynamics na ingunani. Panahon sa Pasko, kanang tanang amahan, naging ninahan, naging regalo para sa ilang mga anak. O niya, ang mga regalo nila, naanay pangalan. Okay? Panahon sa Christmas party celebration, Christmas celebration, pag ato mo dito sa kuwan, mag-celebrate na mo, naginagiandam si nanay, si tatay, naginagiandam si mama, si papa, si daddy, si mami, no? Naginasilay, giandam si mamay, si papay, naginagiandam para sa mga anak. Pero, ang problema, panahon sa celebration, absent ang anak. Pag wala ka, dili ka makadawat sa imong regalo. Tungod kay ang principle sa regalo, kinahanglan, imo na siyang kuhaon o imong dawaton. Many of us here today, we have the anointing of giving, but we lack the anointing of receiving. Kana bang mapasalamaton ka ba? Grateful kumbaga. Lord, salamat sa regalo nga imong gihatag, nga kalinaw sa panghuna-huna o kalinaw sa kasing-kasing. Unsa man ang nasa kong palibot karon, dili ni mo apekto sa kuha tungod kay nasayod ko. Aduna ako'y regalo nga kalinaw gikan kanimo. Amen ba? Dapat ingunanay. Dili bitaw ka lang, unsa mi atong buhaton, mag-grocery na ta, kay mo take over na ang national government sa Davao City, gipantanggalan ng mga pulis, 19 na ka pulis, ka station commander ang gitanggal, pulihan ng mga taga Manila, hala ba si maghira na dito, mamalit na ta. Mag-grocery na ta, advance, magtapog tao ato ang mga pagkaon. Only to realize, pag abot mo sa grocery, hala, wa man day ko ipang palit. Tanawa ragut ka. Na tarantar pa. Tawag ka na sa mga taga-Surigao, tarangkikik. Tama ba ko? No. Talira kayo mataranta. Nga naman, wala man i-activate yun ni. Dapat i-activate ni karon. Para dili ka sige maghunahuna. Di nakakatulog, naghunahuna ka sa mga butang nga imposible po mahitabo. Nag-una-una ka ba? Muna ningon si Jesus, I am
leaving you with this gift. Please use it. Okay? Murabag atong giingon sa usa ka philosopher, ingon siya, si Einstein daw, no, 25% lang sa iyang utak ang iyang, no, 23% sa iyang utok ang iyang gigamit. But you know how famous he is? No? Si Albert Einstein. Until today. Grabe siya ka-famous. 23% lang sa iyang utok iyang gigamit. Unsa ka kung magamit na to ang 25% sa atong utok? Mula ba batang Einstein? Ingay mo katapad. Bright banda ka? Ha? Gamito na to atong utok kay hatag man ni sa Ginoo. Kay kung ato ning mabaligya atong utok, taas nig presyo ba? Ngano man, slightly used. We have to use this mind. God has given us the gift, peace of mind and peace of heart. But these two gifts activated in our lives, no one and nobody could treat us. No threat from the enemy na mabot sa itong kinabuhi na magpadaugon. Kaya nga naman, tungod kay activated ang atong gift. Now, here are three things that may be robbing you of peace. Number one, let's go over this quickly. You lose your peace when circumstances are uncontrollable. Tinuod. Tama? Kinsay mo agree ani? Ha? Pero ang problema, much of life is beyond our control. Kadaghanan sa panghitabo sa atong kinabuhi, beyond our control. That is why we have a sovereign God who is sovereign in everything sa atong kinabuhi. When we start to believe to our sovereign God, He will make sovereign things manifested in our lives. Kinahanglan masayod ta. Usahay man gud, we want everything under our control. Tama? Gusto nato tanan under our control. Pati ang pag-eskwela sa itong mga anak, kita'y magbuot kung unsay ilang kuhaong kurso. Pagpanguyab, kita kaya po'y magbuot. Unsay dagway sa uyab. Hangtod ang suoton sa mga anak, kita kaya po'y magbuot. Unya kay nga to ang atong mindset panahon pa man ni kupong-kupong. Di naman na karon sa mga Gen Z. Pareha sa mga itong una, bata pa mi, akong mama mo'y magpalit sa mga sanina, pandulan na mo, shorts. Grabe, pag abot na mo sa basketball court, kabalog yun ang among mga silingan, mga igsuon mi sa kong manghod. Pareho mamig sanina, yellow tanan. Kay mo may paboritong colors kong mama. Ang tawag sa mga, here comes the Yellow Brothers. Dulamig basketball. Usahay, because we wanted to have control in everything. But the fact is, we cannot do it. Much of life is beyond our control. As we sit in a traffic and miss an important event, we don't have control over it. Biso pag nisayo ka, pag abot nimo sa kalsada na nagbangga, walay maka-abante. Bisan pag magbusina ka diyag, pinakakusog ni mo nga busina. Walay mahitabo because that thing is out of your control. Someone loses a job unexpectedly and wonders how they will provide for their family. With these things, big or small, happen, we get frustrated and lose our peace of mind. Pinakaunang makawala sa atong peace of mind is when we have lost control sa atong kinabuhi. Second, you lose your peace when people are unchangeable.
O kani, usahay, mairita gid ka. Maglagot gid ka. Kang ang tao nga imong tabangan nga magbago, walay planong magbago. Amen ba? Sige nimo tabangan, sige nimo tabangan. Tudluan nimo nga magbago siya. Mag-change og mindset. Maurag ihapon, kapuyan na ka. Then, there's a tendency that you will lose your peace. Pasagdi na lang sila. Itugyan na lang na sa Ginoo. Kaya tinuod lang, ang Ginoo lagi makausap sa tao. Bisa kung saan pa ni mo nag-advise, ani ha, eskwela og tarong ha. Kanang manilanglan makafocus kasi mong eskwela. Ayaw sakit pag uyab-uyab. Kay elementary pa man ka. Grade 6 pa lang nanay ka holding hands. Kaayo na tiguhon. No? Bisa kung saan ni mo sulti, muyango lang. No? Nakita ni mo dito sa Abrisa, nanay ka holding hands. Grade 6 pa lang. Diyan na mo pangita ka holding hands. Kung kanang inyong ipalit sa inyong mga sanina, inyong mga gusto, imo ng income sa imong trabaho. Pwede na siguro. Pero hangtod ka pangayo pa kasi mong ginikanan, maulaw po ka. Ang kapal mo, chong. Di ba? Hangtod ka pangayo pa kasi mong ginikanan, maulaw ka. Eskwela sa darong. Hilom kayo mga ison. Murag ang Ginoo mo kunsad na sa among taliwala. Bitaw, maluoy kasi mong mamagpapa. Yung mamagpapa, dugay na nawa kapalitog bagong brief ba? Para lang makabayad sa imong tuition. Unya, ang ignahatag sa imong baon, kuhaan pa nimo. Pang libre sa imong uyab. Iluma, oy. Lord, undangon ko na ni. Bitaw, kani istorya man nga amahan nga to sa anak. Labi na kamo mga estudyante pa. Palihog taas kamot sa estudyante. Taas kamot sa mga estudyante. Oh. Uy, gamay naman lang dito estudyante 3. Tanan dahil sila ginikanan na. Di man nini ha? Dako og plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ayaw sayanga. Ayaw sayangi. Asa ra ko nang makahuman ra kag eskwela. Di ba? Pag makahuman kag eskwela, mong taas biyay mong balyo. No. Pero wa pa kakahuman eskwela, gailis-ilis na kag uyab. Maglisod ang Ginoo og panalangin sa imo. Ano say, mga leaders, mga leaders na to, asa to mga leaders, pwede ba mo tindog mo? Pwede daw tindog ka mga leaders na to. Sige, tindog mo. Kasagaran, pila naman lang ni kabuhok. Nang resign naman siyang uban. Tanawa ko ng mga buhok ani. Ito manita ng tuna, karon tanawa, puro na puti. Namuti na ni ba? Sa alaga sa mga cell members o mga life group members nga gahi-gahi po ng mga agtang. Usahay ba kita mga leaders, no? Kapuyan na ta ba? Yung mahingon na lang ta nga, itugyan na lang na sa Ginoo. Main pa nang itugyan sa Ginoo, ang kuyaw itugyan na siyawa. Kay lisod mang yun. Pero sultihan ta mo, kita nga natin eh. Dili kita makabago sa ila. Ang makabago sa ila, ang Ginoo yun. Palakpakan na to itong mga leaders. You lose your peace when people are unchangeable. The quickest way to lose your cool is to try to change somebody else. Most people are just not going to change in the ways you want them to. Muna na ipahit, ay gusto niyo sila matabangan, mabago, pero wag sila plano magbago. Only God can change them. When they will decide to change, then God will take over. All you have to do is to guide them.
Number 3, you lose your peace when problems are unexplainable. Grabe. For how many days na ako'y kachat, kauban nato sa church. Pastor, grabe yun ang pangitabo sa mong pamilya karon, bla bla bla. Tanan nilang problema yang gi-share. O kung mo tanaw ka, focus ka sa ilang problema ang giyagian. Grabe yun, sunod-sunod. It's a chain of problems. Kung imong tanaw ng problema, makaingon ka, life is unfair. Nga naman inaitabo sa mga Lord. Sa akong pamilya, sa akong bana, sa akong anak, nga naman nagapangitabo. Hasta pa akong mga apo. But there's only one thing that we should understand. That our God is a sovereign God. He knows everything better than we know it. Kabalo ang Ginoo, labaw pa sa tanan. Kabalo siya sa pagplastar sa imong kinabuhi. Kabalo siya. Muna nga, all we have to do is to believe and to trust God. Things don't always turn out right. And when we don't know why, we get anxious, nervous, and stress. Pag di na ka makasabot sa imong kinabuhi, ang mahitabuhan na, magiging anxious na ka, di ka mahimutang, di na makatulog, maging nervyoso na ka, tanang mga butang na lang, nagtuog ka nga, mao na to siya. Pero sa ide, di mao. And then, ang pinakagrabe ka na mas stress, bitaw ka. 80 to 90% of sickness and diseases comes from stress. We have 2 doctors here, Dr. Himes and Dr. Regan Manuel. 80 to 90% ang sakit gikan sa stress. Unsa ba Bisaya sa stress, Dok? Sa limuang, lipod, no? Kana bang, mag-alanginga sa hago permanente, kutas permanente, ang kinabuhi, murabag permanente, gasaka o Mount Apo. Dili man Apo Street, ha? Mount Apo nga, kanang, unsa ni, bulkan. Usay, ingunana na imong feeling ba sa imong kinabuhi. Now, what are you going to do with it? Accepting God's peace doesn't mean your life will be problem-free. Pagdawat sa peace nga regalo sa Ginoo, dili mo pasabot nga wala na kay problema. Pero ang pasabot nini, it means that even when your world seems to be falling apart, you will be able to think clearly and sleep peacefully. Nasabtan ninyo? Bisan, ang regalo nga, peace of mind, peace of heart, dili na siya maghatag garantiya nga wala kay problema. Unsaon nimo paggamit sa imong gift of peace of mind, peace of heart, kung wala kay problema, di na siya magamit. Mura ba, grace sa Ginoo ba? Nganong gitagaan ta grace sa Ginoo, kay na siya gisugo sa tuwa. Kung magsige lang kag paminaw, pungko, paminaw, pauli, pasaway, papadlong, di na kang ginahanglan ng grasya. Bisag way grasya, kaya ni mo na buhaton. Di ba? Nganong gitagaan ka grasya sa Ginoo, kay naay gisugo ang Ginoo sa imo ha. To go out and share the gospel of salvation and the gospel of the kingdom. Muna, mapamatutaan nimo nga tinuod ang peace of mind and peace of heart nga girigalo sa Ginoo pag naa kay problema. Amen ba? But pasabot niya na, pag nakaani nga gift, no, bisan pag tibok palibot, kagupot na, pero ikaw makatulog gihapon. You will be able to think clearly. Ang imong panguna-una, lantip gihapon. Grabe gihapon ka, sharp gihapon imong panguna-una, imong decision making, sharp gihapon, because it is not out of a chaos situation. It is based on the gift of God, which is the peace of mind and the peace of heart.
Usahay mo yung ay dili, wala tayo kwarta. Kabalo ka, labi na ko manrabaho ta para sa Ginoo. This is always the principle. God leads, budget follows. Amen ba? Kung trabaho na sa Ginoo, God will lead us and the budget will follow. Do not base your response to the budget before you will respond to God. Your obedience is not based on your budget. Your obedience is based on who is leading. Who is leading me? It's God. Therefore, go with Him. Budget follows. Wherever God guides, He will provide. Pero kung imo ra ng kagustuhan, you will be the one to provide. Muna, panington yung kag murag bugbog. No, kadaggo. Pag ang imong gusto, maura imong serbisyuhan, mangita kag imong provide na. Pero kung ang gusto sa Ginoo, mo imong sundon, siya mo imong provide na. Amen ba? Maproblema ka paon sa pagtapok, labi na karon natay campaign for 3 months. Di ba? Na yung mga triplets, na yung mga ginagather na itong teams. Kagahapon, Team Power, ang nag-gather sa Pinongs, bongga. Pinongs, dagkong manok, pitso, paa. Uyaw itong grupo to Power, gagayo. I-gather nila ilang mga tao, mga sakop nila sa ilang life group because they wanted them to be empowered. Kinsa may, kung walay panlantaw, kung walay pagtuwa mga leaders na to, 7,000 kape nang ibayaran sa Pinongs, kinsa may mubayad na. Diba? But they gathered themselves. Ingon pa gani ko nga, magpadala ko og piso para ikatabang. Niamot lang ko gamay para magiging part ko sa ilahang ginahimo. Wala ang po 7,000. Pero kabalo ka, it was successfully done yesterday. Power gyud kayo. Because wherever God will lead you, there is always provision. God leads, budget follows. That should be our principle in life. I would like to close with this. Mauna, ang timailhan na nag-activate ang imong peace of mind, peace of heart, is when makatulog pa ka sa gabi. Dili ka magsige huna-huna kung kano saan take over sa national government. Bahala ng Ginoo na. Laban ta niya. Sa iya ta magpalaban. We don't have future in politics, but we have a bright future with God. Amen ba? Sige. How do you get God's peace in your life? Number 1, God's peace is not something you work for or beg for. It is a gift. You receive it by faith. Ato lang ka sa Ginoo, Lord, I want to reactivate my gift of peace of mind and peace of heart. Jesus promised, I am leaving you with a gift, peace of mind and peace of heart. So do not be afraid. Pagawas mo din sa room karon, unsa may mong ginatubang ang problema, dili ka mahadlok, dili ka mataranta, di ka mapraning, tungod kay activated ang gift of peace of mind and peace of heart. In the world, the worst is yet to come. Ako raning binuhat. In the world, the worst is yet to come. In God's kingdom, the best is sure to come. Palakpakan nato ang Ginoo. Ayaw ibutang ang imong pag-asa bisan sa imong trabaho. Anytime imong trabaho pwede mawala. Pero ang Ginoo nga naghatag sa imo sa trabaho, dili mawala. Mawala man kag trabaho, taganag ko kag bago sa Ginoo. Replenishment. Simple as that. The Lord will replenish everything. What the enemy had stolen, the Lord will restore it back to you. Gikawat niya ang mga panahon sa imong panag-uban, sa imong anak, o sa imong pamilya. Karon, iuli na sa Ginoo sa imo, i-restore na sa Ginoo sa imo, better than the original.
to God in prayer. Ayaw ni kalimti nga principles. Turn to God in prayer. Tell Him what's on your mind. Truti siya. O negatibo na si mong una-una. Kabalo naman siya na. Pero gusto sa Ginoo maging humble to siya. If we will just humble ourselves and ask for forgiveness, Lord. Pasailuwa ko, Lord, kanay mga panahon nga magbut-but lagi ko. Siguro tungod ka, madiskarte mo kung nga tao, Ginoo. Pero Lord, ang tanan akong diskarte, wala gyoy kalambuan. Ako ramang gudi. Mo na Ginoo, kaning tanan nga nasa kong una-una, akong i-lay down sa imuha because I want your peace. I want the gift now activated in my life. Tell Him what's on your mind. Wala kayo matago sa Ginoo. Di ni mo mailan ang Ginoo. Di na para sa imong mama, papa, kapoy, di ni mo ilaron. Nga niingon ka nga honor ka. Mo nang ipalitan kag bagong sapatos, bagong sanina. Nahuman na nagtawag ang tanan. Wa pa ka natawag. Unyan, ingon na dayon ka nga, ay hala, nalimtan man ko ni sir, oy. Ay, naitapuan na karon. Pero niabot ang panahon nga, nadakpan siya sa Ginoo. Karon nadakpan siya sa Ginoo, gitugyan niya ang kinabuhi. Karon ka ng tawhana, ilado na kayo na Tibok Davao, Tibok Pilipinas. And that guy, that pastor, is no other than Reverend Joel Montes. Ni-graduate sa high school, ingon sa tatay, grabe. Palitan na mo bagutan anak. Ay ingon siya, honor siya. Nahuman na lang magtawag tanan. Nanguli na lang mananguban. Ingon siya, wing. Abi na ko honor ka. Ingon siya, nalimtan mo ko ba? Nalimtan mo ko tawag. But look at Pastor Joel today. Because he allowed God to rule over his life. How to overcome? Sabi ito, tell Him what's in your mind. Focus on His goodness. Magkinaunsa man ang mahitabo. Unfair man imong tanaw sa imong kinabuhi. Focus on God because God is fair to everyone. Focus on His goodness. Maayo ang akong Ginoo. Grabe naman kayo mahitabo sa imong kinabuhi. But dili ang akong Ginoo kilagaran. Maayo! Amen ba? What else? Palihog na kong butang na tanan. And His peace that passes understanding will fill your heart and mind. Dagan pa manig, pwede diri, but I will stop from here. Asa na itong ako ang props? Kung nawala lagi. Asa itong akong silig? Ay. Usay kag pastor ka? No. Naging mga panahon nga gusto na ka mamunal ba? Bitaw. Thank you, Manoy. Ay. Pabalik ka na human. Kabalo ka? Nayuban sa tuwa. Ni Hunda nagsimba kay daghang problema. Nayuban wani simba kay sakit lagi. Okay na pag di ka kaya makani dali. Pero ako, ingon ako ni sa mga leaders, bisag magkamang ko pa, bisag wako tingog, muadto kaya pong kasimbahan, kay kabalo ko na ang Ginoo diha. Sa unang panahon, pag magkasakit sila, katong babae nga nagdugo, 12 ka tuig, nagkamang to ba? Para makahigap lang sa sidsid sa sanina ni Jesus. Wala to siya nagstay sa ng balay. Ay, nagdugo man ko, 12 na biya katuig. Luya na kay ko. Hapit na maurot akong dugo. Dili na lang ko masimba. Katong buta, katong bungol, katong bakol. Nagkukod ko sila kung asa si Jesus. Kay kabalo sila, si Jesus lang ilang pag-asa. Pero nayuban sa tuwa, sipon lang gani, sigma lang ang tambal. Puyo na sa balay. Hindi mong guguga, di ko gusto na matakdan. Bisang pagdili ikaw ang makatakod, napay daghang makatakod sa gawas. Kada na yung mga tukag mall, daghan man di ang gihubak. Ang uban diyan ay TV. Yung nga nang masulod makasumol, kaya naman kay kinanglanon. Katong mga tao sa panahon ni Jesus, nga nung nag-anto sila, bisag lisod na sitwasyon, tungod kay na sila panginanglanon.
kabalo sila, si Jesus lang ang solusyon. May mga panahon nga, magpabilin lang tas balay, di lang ko musimba, di lang ko sa among balay. Pag naga sa balay, daghang kay kag mauna-unahan, makaingon ka nga, looy kay ka. Tungod kay wala ka, no, sa tapok nga na Ginoo. Ang mobisita sa imo sa inyong balay, ang yawa. Nga ingon din sa yawa, tanawa, bunagin ka, pero luoy kay ka. Nawa ka na imong hultoy hapit na may imong hubak. Tanawa ragod ka, hatag pa kasi mong offering kada Domingo. Tanawa imong kulaboy ron, masakiton ka. Tanan atake sa yawa, buhaton sa imuha, iyang buhaton, nga magkagutay-gutay ka. Kaya wala magkalisimba. Unya, biyaan lang kasyawa. Ay, okay naman kay God is everywhere. Maminaw lang dahil ko sa TV. Okay ka ng mga nasa TV. No? Mugawas man na sila sa TV niya, istoryahon ka. Oh, okay ra ka, okay ra ka. Ang may tabo, kung mag-isolate ka, tanang atake sa yawa, anxiety, depression, di ba? Kakulangon, doubt, unbelief, madugmok yun ang imong kinabuhi. O ilabay na kasyawa, di anong ka mapuslan. Pero kung makikuban ka sa mga believers na sama ni, muapil ka sa inyong life group, pag na kay problema, na ay makaampon nimo, pag na kay problema, na ay makatabang nimo, magtinabangay, bisag unsa pa ang buhaton nga pagdagmal sa yawa sa imong kinabuhi. Gusto ka niya balion, dili niya na mahimo, kay naghiusa man ta. Naama ka sa sulod sa simbahan, walay makahimo sa imo pag-destroy sa imong kinabuhi. Bisan pagamitan pa siya wag tuhod na. Paningkamutan sa yawa na mabali imong kinabuhi. Paningkamutan sa yawa, atake imong kinabuhi. Pero tungod kay naghiusa man ta, naaman ta sa Ginoo, pamilya man ta, walay mahimo ang yawa sa atong kinabuhi. Pamabilin tang madaugon with the gift of peace of mind, peace of the heart. Bisag unsa pa pagpaningkamot sa yawa sa pagbali sa imong kinabuhi, mubalog kag barog. Bisag unsa problema mabot sa imong kinabuhi, mubarog ka pagbalik. Ngano man naamay Ginoo nga nagbukod sa atong tanan. Palakpakan na ito ang Ginoo. The best na palakpak sa Ginoo. Pero kung mag-inusara ka, bisang pag maguban pa kag-isa, tulo mo. Kamurang tulo magkaway-away. Tulo na lang ganin mo, nagbulag pa mo. Ano man, vulnerable sa atak sa yawa, ang maglain-lain. Tistingi maglain. Di ba? Kamuray maginawayay diha. Ang uyab sa imong best friend, imo pang gikuha kapil. Mao nang magbulag yapon sa imong mga best friends. Sayon kayo ka gubaon sa yawa kung dili ka makiguban sa mga magtotoo, sa mga believers nga naa dinhi. Na-notice na ko na ba? Kutob sa magpalayo, mawala yun. Ma-destroy yun ang kinabuhi. O mahimong basura ang kinabuhi. Pero bisan pa man, ingon na may tapos sa mga kinabuhi. Ayaw ka bala ka, pwede pa ka mo balik sa Ginoo.
Pwede ba ka mo join sa imong mga kauban simbahan? Because the kingdom of God will rule and reign over the earth. Let's all stand and give our best clap offering to Jesus. Come on. So get excited to face another week with the Lord. Come on. Alright, so let's pray. Father God, we thank you for this wonderful morning. Thank you, God, for reminding us that, Lord, we can only find peace and comfort in your presence. To Him who is able to keep us from falling and to present us faultless before His glorious presence, both now and forever. In all the faithful and truthful Spirit of God we say, Amen and amen. Mayo Puntag, and see you next Sunday.